Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang ating pag-usapan ngayon. Aksyon kaagad ang grupo ni Atty. Vic Rodriguez at Congressman Ungab na isampa na nila ang petisyon or kaso sa Supreme Court laban sa blank items sa BICAM report. Ito po, may post si Atty. Vic Rodriguez, posted 13 minutes ago. Basahin ko ang kanyang post. Biggest money heist, 6.352 trillion. Yun po yung budget natin for 2025. Inihain na kahapon ang petisyon sa Korte Suprema na humihiling na maisantabi at ipawalang bisa ang illegal, kriminal, at unconstitutional na 2025 budget. Ang mga senador at kongresista na hindi tumutol sa pagpasa ng illegal, immoral at kriminal na BICAM report ay kasabwat sa biggest money heist. Masdan at malaya ninyong suriin ang mga larawan kung saan makikita ang napakaraming blanko na nagkakahalaga ng 100 bilyong piso. Bilyong piso rin ba ang halaga kung bakit nagtraidor ang mga mambabatas sa ating mga Pilipino at lahat ay naging bulag, pipi at bingi? Okay? So ito, nandyan po ang picture ni Congressman Ungab at Atty. Vic Rodriguez. Yung pinapakita nila yung petition na sinampa sa Supreme Court. At ito po, basahin ko yung parang first page ito, ano? Na-receive po ng Supreme Court January 27, 2025 at 4:25 p.m. Okay. Basahin ko. Republic of the Philippines Supreme Court, Manila. Okay, medyo maliit. Yan. Ang mga petitioners, basahin ko. Victor D. Rodriguez, Isidro T. Ungab, Rogelio A. Mendoza, Benito O. Ching Jr., Redemberto R. Villanueva, Roselier S. de la Peña, Santos V. Catubay, and Dominic C. M. Solis. Yan, mga petitioners. Versus, ito yung mga respondents. House of Representatives as represented by the Speaker Martin Romualdez, Senate of the Republic of the Philippines as represented by Senate President Francis Escudero and Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito po yung petition. Petition for certiorari and prohibition. Petitioners Victor Rodriguez, Isidro Ungab, Rogelio Mendoza, Benito Ching, Redemberto Villanueva, Roselier de la Peña, Santos Catubay, Dominic Solis, through the undersigned council and to this Honorable Supreme Court, most respectfully file the instant petition for certiorari and prohibition, questioning the constitutionality of specific provisions of Republic Act number
12116, otherwise known as the General Appropriations Act of Fiscal Year 2025, and most respectfully aver. Okay, mayroong preliminary statement. Okay, hindi ko nabasahin. Ano pa itong ibang pinakita? Particulars. Yan na. Ipinakita na po yung mga blank items na mismo si Congresswoman Estela Kimbo umamin na may mga blanco. At yun daw, pag fill in the blanks, ay okay lang daw yun. Kasi binigyan daw nila ng authority ang kanilang technical staff na mag-fill in the blanks. Na ano daw lang yun, parang typographical error lang daw yun. Kaya wala daw, legal lahat. At least, ngayon, klaro na. Inamin na nila na may blank items ang BICAM. At inamin na nila na pinilapan ng technical staff ng House of Representatives. So, magpasalamat tayo sa grupo ni Atty. Vic Rodriguez, Congressman Ungab at iba pa. At ito po, na-file na ang kaso. Tingnan ko, magbasa ako sa mga comments, ano? Okay, magbasa ko. May 20 comments na. Maraming salamat, sabi ni Annalisa Ayunar. Maraming salamat, Congressman Ungab and Atty. Vic Rodriguez. Newski Baker, sabi niya, wow, that's great news, Atty. Vic and Congressman Ungab. God bless. Inday Hari, mga Pilipino, parang awan nyo na sa bansa, maging matalino sa pagboto. Iboto ninyo yung taong merong malaking magagawa para sa bansa katulad ni Atty. Vic Rodriguez. Ito na lang yata ang maaasahan ng mga tao sa bansang punong-puno ng katiwalian at korupsyon. Sain Renamon, sabi niya, thank you Atty. Vic and Congressman Ungab. You are doing great service to the Filipino people. Alvin Parajang, thank you Atty. Vic and Congressman Ungab. Hoping for the best. Makoy Miranda, salamat po Atty. Vic Rodriguez and Congressman Ungab sa matapang na pagsiwalat sa talamak na korupsyon at nakawan sa administrasyon ni Bodol Man. Okay, so ito lahat pasasalamat kay Atty. Vic at Congressman Ungab. So, let's pray na ang Supreme Court aksyonan kaagad. Kasi kung hindi aksyonan, wala rin. Anyway, ako, malaki pa rin ang tiwala ko sa Supreme Court.